Sa balito na ito ay pag-usapan po natin ang apat na dahilan kung bakit mas magandang bilhin si Shiba Inu kumpara kay Dogecoin. Yan, sa mundo po ng mga meme coins, iisang rivalry ang hindi po nawawalan sa usapan. At yan po ay si Dogecoin laban kay Shiba Inu. Pareho po silang aso. Pareho po silang galing sa internet culture. Pero magkaiba ang direksyon na kanilang tinatahak. Marami ang naniniwala na dahil si Dogecoin ang nauna, siya rin ang mas matibay na investment. Pero sa crypto market, hindi po sapat ang pagiging sikat. Ang malaga ay kung sino ang may kakayahang mag-evolve. At dito po nagsisimulang maging interesting ang kwento ni Shiba Inu. Sa mas malalim na pagsusuri, may ilang dahilan kung bakit maaring mas may kalamangan or edge itong si SHIB pagdating sa long-term potential. Lalo na po para sa atin bilang mga traders at saka investors. Ayan, mas matibay ba ang technical structure ni Shiba Inu kumpara kay Dogecoin? Kung titingnan po natin ang numbers, lamang talaga itong si Dogecoin. Mas mataas ang kanyang market cap, mas mataas ang ranking at mas kilala ng publiko. Pero ang presyo at market cap, hindi yan ang buong kwento. Sa ilalim po ng hood, magkaiba ang pundasyon ng dalawang ito. Si Dogecoin ay meron siyang sariling layer 1 blockchain. Simple, diretso pero limitado. Si Shiba Inu naman ay meron po siyang ERC-20. Yan, ERC-20 token na nakasakay sa Ethereum. Ibig sabihin ay hawak po niya ang security, efficiency at saka smart contract capability ng Ethereum ecosystem. Dahil dito mas madali para kay SHIB na makipag-integrate sa DeFi, NFTs at saka dApps na siyang nagbubukas ng mas maraming posibilidad sa hinaharap. Sa usapang real-world utility, sino nga ba ang mas may silbi? Aminin po natin, karamihan sa mga meme coins ay nabubuhay lamang sa hype. At kahit si Dogecoin, limitado ang kanyang gamit. Pangbayad, pang-tip at halos dito na nagtatapos ang kwento. Ang value po niya ay nakaangkla sa community support at saka speculation. Si Shiba Inu, kabaliktaran po ang direksyon. Unti-unti niyang iniwan ang pagiging simpleng meme. Sa pagbuo ng Shiba Swap, nagkaroon po siya ng sariling decentralized exchange. Sa Shibarium nagkaroon po siya ng Layer 2 solution para sa mas mabilis at murang transactions. Dahil dito nagkaroon po ng espasyo para sa DeFi, NFTs at bagong applications. Ito po ang klase ng utility na nagbibigay ng intrinsic value. Ngayon ay mas malaki ba ang growth potential ni Shiba Inu kumpara kay Dogecoin? Si Dogecoin ay inilaunch pa noong taong 2013, panahon na halos eksperimento pa lang ang crypto. Mahaba ang kanyang history, kaya maraming nagtitiwala. Pero kung babalikan po natin ang chart, ang totoong pag-angat po niya ay nangyari lang noong 2021 at hindi iyon dahil sa technology. Nangyari po iyon dahil sa hype at sa impluensya ni Elon Musk. Si Shiba Inu naman ay umangat ng walang tulong ng mga A-lister. Organic po ang kanyang pag-akyat. Oo, maaring binuksan ni Dogecoin ang pinto, pero si SHIB ang naglakad ng mag-isa. At kapag tinignan ang market cap, mas maliit po itong si SHIB. Ibig sabihin mas kaunting capital ang kailangan para gumalaw ang kanyang presyo. Ngayon ay paano nga ba nakakaapekto ang market cap difference sa potential gains? Ito ang madalas hindi napapansin ng marami. Ang mas maliit na market cap, mas explosive kapag may pumasok na bagong demand. Kay Shiba Inu, kahit hindi po kalakihang inflow, kayang magdulot ng malaking price movement. Kay Dogecoin, mas mabigat po ang kanyang katawan. Kailangan ng mas malaking pera para gumalaw ang presyo. Oo, mas volatile po itong si SHIB. Mas risky. Pero sa crypto, ang risk ay kadalasang kapalit ng mas mataas na reward. Para sa mga investors na handang sumugal ng mas mataas na volatility, kapalit ng malaking upside, mas akma si Shiba Inu. Ito po ang uri ng asset na kayang magulat ang market kapag dumating ang momentum.
Ano naman ang epekto ng inflationary at saka deflationary tokenomics? Dito po nagiging malinaw ang kaibahan ng dalawa. Si Dogecoin, wala po siyang hard cap. Walang limit kung ilang coins ang pwedeng umiral. Taon-taon, may nadadagdag na supply. Sa kasalukuyan, mahigit 161 billion Doge na po ang umiikot. Yan ang inflationary pressure. Kahit may demand, may bagong supply na pumipigil sa pagtaas ng presyo. Si Shiba Inu ay kabaliktaran. May malaking supply pero finite po siya. At mas mahalaga, may burn mechanism. Sa bawat burn, nababawasan po ang supply. Tumataas ang kanyang scarcity at sa long term maaring tumaas po ang kanyang value kung may demand. Ano naman po ang sinasabi ng long-term perspective para sa mga investors? Kung long-term po ang usapan, hindi lang kasikatan ang basihan. Tinitingnan po natin ang adaptability. Si Dogecoin nananatiling simple at minsan ang sobrang simple nagiging limitasyon. Si Shiba Inu patuloy po na nag-i-expand. Layer 2, DeFi, NFTs at saka ecosystem growth. Ito ang mga bagay na hinahanap ng institutional at saka serious capital. Hindi ibig sabihin nito na mawawala po si Dogecoin. Pero sa innovation race, mas agresibo po itong si SHIB. At sa crypto market, ang hindi po nagbabago, madalas na pag-iiwanan. Ito ang dahilan kung bakit maraming investors ang muling tumitingin kay Shiba Inu bilang strategic bet. Ngayon ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay hindi po ito usapang sino ang mas cute na aso. Ito ay usapan ng goals, risk tolerance at saka time horizon. Si Dogecoin ay simbolo ng kasaysayan ng mga meme coins. Si Shiba Inu naman ay simbolo ng ebolusyon nito. Kung hanap mo ang stability ng isang matagal ng asset, nandyan si Doge. Kung hanap mo naman ang mas mataas na growth potential, utility at saka deflationary mechanics, nandyan itong si Shiba Inu. Walang tama o mali. Ang mahalaga, alam mo kung bakit ka pumapasok. Dahil sa crypto, ang informed decision ang pinakamatibay na strategy. Balitang Shiba Inu po tayo. At ayon po rito, ang presyo po ni Shiba Inu ay nakakaharap ng isang crucial test or napakalagang pagsubok at kasabay po niyan ay siya ay bumubuo ng consolidation sa kanyang key levels. Ayan, tahimik po si Shiba Inu ngayon pero huwag po tayong magkakamali sapagkat ang katahimikan ito ang siyang pinakadelikado at pinakamakapangyarihang yugto ng kahit anong crypto. Kapag ang presyo ay hindi po gumagalaw ng malaki, ibig sabihin ay may naghahanda. Ang tanong ngayon ay simple pero napakahalaga. Saan nga ba tutungo si SHIB pagkatapos ng consolidation na ito? Dahil sa puntong ito, isang maling galaw lang ay maaari pong magdala ng malakas na breakout o masakit na breakdown. Kaya sa balitang ito ay hihimayin po natin kung bakit ang kasalukuyang structure ni SHIB ay isang critical test na hindi dapat baliwalain. At ayan, bakit nga ba mahalaga ang consolidation phase ni Shiba Inu ngayon? Sa kasalukuyan, si Shiba Inu ay pumasok po sa tinatawag nating consolidation phase. Ibig sabihin nito, tapos na ang impulsive move at ngayon ay nag-aayos na po ang market. Ang dating momentum-driven trading ay unti-unting napapalitan ng structure-based trading. Dito po sinusukat kung may sapat na lakas ba ang buyers para ipagpatuloy ang recovery o kung mauubos ang demand at muling mananaig ang mga sellers. Para sa atin mahalaga ito dahil ang consolidation ang madalas na nauuna bago ang malaking galaw. Hindi ito boring phase. Ito ay decision-making zone. At kung tama po ang basa natin, dito po nagmumula ang edge. At ayan, bakit ang 50 digits 8 ang siyang pinaka-critical na support level ngayon? Ang support dito sa presyong 50 digits 80 ang siyang nagsisilbing gulugod ng kasalukuyang price action ni SHIB.
Sa bawat paglapit ng presyo sa level na ito, malinaw na may buyers na pumapasok. Ibig sabihin may tiwala pa ang market. Habang nirirespeto ang level na ito, nananatiling valid ang bullish scenario. Ngunit kapag nabasag ito, nagbabago po ang narrative. Ang dating accumulation ay maaaring maging distribution. Para po sa atin bilang mga traders, ito ang linya sa buhangin. Above support ay patience, below support ay defense. Kaya lahat ng mata ay nakatutok dito. Ano naman po ang sinasabi ng inverse head and shoulders pattern ni SHIB? Sa 4-hour chart ay malinaw po na bumubuo si SHIB ng inverse head and shoulders. Ito ay isang classic bullish reversal structure. Ibig sabihin nito, humihina na ang selling pressure. Ang left shoulder ay nabuo ng December. Ang head naman ay nabuo sa mas malalim na pagbaba. At ang right shoulder ay nabuo nang bumalik ang presyo sa 50 digits 8. Ang mahalaga po dito ay ang behavior ng presyo. Kahit may resistance, patuloy itong gumagawa ng higher lows. Sinyalis po ito na ang market ay nagdadigest ng galaw. Hindi po ito weakness o kahinaan. Ito ay controlled strength. Ano naman po ang ibig sabihin ng resistance sa presyong 50 digits 90 para sa short-term move? Ayan, ang 50 digits 90 ay nagsisilbing immediate ceiling ni SHIB. Dito po pumapasok ang supply at dito nagiging agresibo ang mga sellers. Ngunit ang mahalaga ay kung paano po umaabot ang presyo sa resistance na ito. Hindi po siya bumabagsak ng malakas. Sa halip, dahan-dahan po siyang umatras habang pinapanatili ang higher lows. Ibig sabihin hindi pa sumusuko ang mga buyers. Kapag nabasag ang level na ito, nagbubukas po ang pinto patungo sa presyong 40 digits 1050 hanggat hindi pa ang market ay nag-iipon po ng lakas. Ano naman po ang mangyayari kapag nabasag ang 50 digits 8 na support? Kung sakaling mabasag po ang 50 digits 8, mawawala ang buong bullish structure. Ang inverse head and shoulders ay magiging invalid at ang control ay lilipat po sa mga sellers. Sa ganitong sitwasyon, nagiging defensive ang market. Ang dating optimism ay napapalitan po ng risk aversion. Para sa mga traders, ito ang senaryo kung saan mas mahalaga ang capital preservation. Hindi lahat ng galaw ay opportunity. Ang iba ay babala. Kaya malinaw, ang support na ito ang siyang nagtatakda kung continuation o correction ang mangyayari. Ano naman po ang sinasabi ng derivatives data na nagiging maingat ang mga traders? Ano naman po ang sinasabi ng derivatives data tungkol sa galaw ng mga traders? Ayan, makikita po sa derivatives data na nagiging maingat na po ang mga traders sapagkat bumaba ang trading volume ng halos 40% or 40%. Ibig sabihin walang nagmamadali, ngunit ang open interest ay bahagyang tumaas. Sinyalis ito na hindi po umaalis ang mga participants. Sa halip naghahanda po sila para itong katahimikan bago ang bagyo. Hindi ito kawalan ng interest. Ito ay controlled anticipation. Kapag may ganitong setup, kadalasan ay malakas po ang kasunod na galaw. Alinman ang direksyon. Bakit naman po mahalaga ang long to short ratio at saka liquidation data? Sa kasalukuyang data, mas nangingibabaw po ang long positions. Ibig sabihin mas maraming traders ang umaasa sa upside. Ang liquidation data ay nagpapakita na mas maraming long positions ang naliliquidate. Ngunit hindi ito sign ng weakness. Ito ay normal sa consolidation. Ang market ay naglilinis po ng leverage para maging handa po sa mas malinis na galaw. Kapag ang leverage ay nabawasan, mas nagiging sustainable ang breakout. Ito ang dahilan kung bakit kalmado pero organisado ang kasalukuyang price action ni SHIB. Ngayon, ang masasabi ko naman po rito ay malinaw po ang mensahe rito ni SHIB. Siya ay nasa gitna ng mahalagang desisyon. Hindi ito panahon ng padalos-dalos na entry. Ito ay panahon ng pagmamasid at paghahanda.
Ang consolidation ay hindi po kahinaan. Ito ay pagpili ng direksyon. Bilang mga traders at holders, tayo ang dapat umunawa sa structure. Dahil kapag gumalaw na ang presyo, huli na ang hatol. Tandaan, ang market ay nagbibigay po ng babala bago ang malaking galaw. At ngayon, malinaw na nagbababala itong si Shiba Inu. Sa balitang ito ay pag-uusapan naman po natin ang tungkol dito kay Dogecoin, kung saan siya ay bumuo ng pangatlong falling wedge na may 450% na upside potential. Ayan mga ka-crypto, paano kung ang coin na madalas tinatawag na meme ay tahimik na naghahanda para sa isa sa pinakamalalakas na galaw nito? Hindi po ito usap-usapan sa social media ngayon. Walang matinding hype, walang araw-araw na presyo na sinusundan. Pero sa likod ng katahimikan, may binubuong pattern si Doge na 3 beses na po niyang ginawa sa kasaysayan. At sa dalawang nauna, ang naging resulta ay explosive rallies. Ngayon ay bumubuo po siya ng pangatlong falling wedge. Isang setup na ayon po sa chart ay may 450% upside potential. Ang tanong, handa ka bang intindihin ang sinyales bago ito mapansin ng lahat? Ayan, ano nga bang ibig sabihin ng ikatlong falling wedge na binubuo ni Doge? Sa weekly chart ni Doge, may malinaw na istruktura na unti-unting humihigpit. Ito ay tinatawag na falling wedge. Dalawang pababang trend line ang nagpipisil sa presyo pababa. Ngunit habang lumilit ang galaw, tumataas ang pressure. Ang mahalaga rito ay hindi ito unang beses. Ito na ang ikatlong major falling wedge ni Doge sa long-term chart. Kapag ang ganitong pattern ay paulit-ulit na lumilitaw, ipinapakita nito ang ugali ng market. At bilang mga traders at holders, tayo mismo ang nakikinabang kapag naunawaan natin ang ganitong structure. Ngayon, bakit po ba mahalaga ang weekly time frame sa ganitong klaseng pattern? Ang weekly time frame ay hindi po para sa short-term noise. Ito ay para sa malalaking galaw. Kapag ang pattern ay nabubuo sa weekly chart, mas malalim po ang implikasyon nito. Ibig sabihin, ang consolidation ay hindi lang ilang araw. Ito ay buwan o taon. Kapag si Doge ay pinipisil sa ganitong time frame, mas malaki ang enerhiyang naiipon. Para sa atin bilang mga long-term traders at saka investors, mas may bigat ang ganitong setup. Hindi ito pang intraday trade. Ito ay pang cycle move. Kaya kapag nag-breakout, kadalasan ay hindi po maliit ang galaw. Ano naman po ang ipinapakita ng unang falling wedge breakout ni Doge? Ayan. Kung babalikan po natin ang unang falling wedge ni Doge, malinaw po ang resulta. Mataas ang mahabang compression. Nag-breakout po ang presyo at ang naging galaw ay halos 200% gain. Hindi po ito instant pump. Ito ay sunod-sunod na pag-angat. Ipinapakita nito na kapag tapos na ang consolidation, nagbabago ang market behavior. Ang mga sellers ay nauubos. Ang mga buyers ay nagiging agresibo. Para sa atin, mahalagang tandaan na ang ganitong galaw ay nagsisimula po sa katahimikan. Kaya para sa atin, mahalagang tandaan na ang ganitong galaw ay ayan po ulit, nagsisimula po sa katahimikan at hindi po sa kasagsagan ng hype. Ngayon ay bakit po ba mas naging malakas ang ikalawang falling wedge rally? Ang ikalawang falling wedge ni Doge ay malinaw po ang kanyang epekto. Matapos po ang mas matagal na compression, ang breakout ay mas naging agresibo. Umabot ito sa humigit kumulang 370%. Dito natin makikita ang pattern repetition. Kapag mas matagal po ang pag-ipon ng pressure, mas malakas ang release. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang kasalukuyang setup. Dahil kung ikukumpara po ang structure, halos pareho ang converging trend lines. At kapag ang ugali ng market ay pareho, kadalasan pareho rin ang magiging resulta.
Ngayon ay nasaan na ngayon itong si Dodge sa kasalukuyang market cycle? Sa ngayon si Dodge ay nasa loob pa rin ng ikatlong wedge. Balikan po natin ang chart. Yan. Malayo po siya sa dating cycle highs. Walang euphoria, walang panic. Ito po ang yugto na kadalasang binabaliwala ng marami. Ngunit ito rin ang yugto kung saan nagpuposisyon ang mga pasensyosong traders. Ang presyo ay hindi po gumagalaw ng malaki. Ngunit ang structure ay malinaw na nabubuo. Para sa atin ito po ay panahon ng pag-obserba, hindi paghahabol, dahil ang malalaking galaw ay hindi po minamadali. Paano naman po nakuha ang 450% upside projection ni Dodge? Ang 450% upside ay hindi po ito hulang emosyonal. Ito ay projection base sa history. Kinukumpara po ang unang dalawang wedge breakouts sa kasalukuyang structure. Kapag in-apply ang parehong expansion range, lalabas ang target na malapit sa $1 na level. Malaga po ang linaw dito. Hindi ito garantiya, ito ay senaryo. Ngunit sa technical analysis, kapag pareho po ang kondisyon, may mataas po na tsansa na pareho ang magiging reaksyon ng market. Bakit po ba kilala si Dodge sa malalakas na galaw matapos ang mahabang compression? Si Dodge ay may personalidad po sa chart. Kapag tahimik po siya ng matagal, huwag mong maliitin. Dahil sa tuwing may mahabang compression, sinusundan ito ng malakas na trend. Ito ay paulit-ulit nang nangyari. Ang falling wedge ay isa lamang anyo ng ganitong compression. Kapag ang market ay nagsagawa sa sideways movement, naghahanap ito ng direksyon. At sa kasaysayan po ni Dodge, madalas pataas po ang nagiging resulta. At ngayon, ang para sa akin po rito ay ang setup na ito ay hindi po natin dapat binabaliwala. Hindi dahil siguradong mangyayari, kundi dahil malinaw po ang context. Ang ikatlong falling wedge ay bihira. Ang history ay nariyan. Ang compression ay totoo. Bilang mga traders at holders, trabaho po nating magbasa ng sinyales. Hindi hulaan ang eksaktong petsa. Kung mag-breakout man si Dodge o hindi, ang malaga ay handa po tayo. Dahil ang market ay lagi pong nagbibigay ng babala bago ito gumalaw. Sa balitang ito ay pag-uusapan naman po natin ang tungkol dito kay Fluky Ino, kung saan ang sabi po rito ay tinest ni Fluky ang kanyang key resistance sa kanyang 3-day chart, kung saan ay nagpapakita po ito ng breakout potential sa kanyang harapan. Kaya yan, tahimik pero delikado po ang galaw dito ni Fluky ngayon. Habang marami ang nakafocus lamang sa mabilis na pump at saka dump, may isang malagang sinyales na unti-unti pong nabubuo sa mas mataas na time frame. Sapagkat sa 3-day chart, si Fluky ay muling sumusubok sa isang critical resistance na ilang beses na po niyang hinarap sa nakaraan. At sa bawat pagkakataon na nangyayari ito, may kasunod na malakas na galaw. Hindi ito basta random price action. Ito po ay pattern na paulit-ulit na nagbibigay ng opportunity. Ang tanong ngayon, uulit ba ang kasaysayan o ito na ang simula ng mas malaking pagbabago para kay Fluky? Ayan, ano nga bang ibig sabihin ng pag-test ni Fluky sa resistance sa kanyang 3-day chart? Kapag ang isang crypto tulad po ni Fluky ay umabot sa itaas ng boundary ng descending channel, hindi ito simpleng chart movement. Yan, tingnan po natin ang mas malinaw na chart dito na ibinahagi ng analyst. Ayan po. Yan, kapag si Fluky ay umabot sa itaas ng boundary ng descending channel, hindi po ito simpleng chart movement. Ibig sabihin nito ay sinusubukan niya ang pasensya ng market. Kaya dito sa kanyang 3-day time frame, mas mabigat po ang bigat ng bawat candle. Mas kaunti po ang ingay, mas malinaw ang intensyon. Ang paglapit po ni Fluky sa resistance ay indikasyon na ang selling pressure ay humihina. At ang unti-unting may sumasalubong na mga buyers, yan, meron pong talagang lumalaban
na mga buyers. Para po sa atin bilang mga traders at saka holders, ito po ang yugto kung saan nagdidesisyon ang market. Kaya mananatili ba siya sa kulungan o sisirain niya ang pader? Ayan. Bakit po ba mahalaga ang descending channel pattern sa galaw dito ni Fluky Ino? Ayan. Ang descending channel ay madalas tingnan bilang bearish structure pero hindi ito laging negatibo. Sa kaso po ni Fluky, makikita po natin na 3 beses na po niyang binuo ang ganitong pattern. Ayan, at sa bawat cycle may malinaw po na behavior. Bumaba siya, nag-consolidate at muling umakyat sa resistance. Ang ganitong consistency ay mahalaga dahil ipinapakita nito na may respetong sinusunod ang presyo. Kapag ang market ay paulit-ulit na gumagalang sa isang structure, mas nagiging reliable o maaasahan ito. Kaya para sa atin, ito po ay nagbibigay ng mas malinaw na framework sa pag-anticipate ng susunod na galaw. Ano naman ang sinasabi ng momentum shift pabor sa mga buyers? Matapos po ang mahabang downtrend, hindi po bigla-bigla nagbabago ang direksyon ng isang crypto. May mga sinyalis muna at isa po rito ay ang momentum shift. Sa chart ni Fluky, makikita na ang selling pressure ay hindi na kasing lakas ng dati. Habang papalapit po siya sa resistance, mas nagiging agresibo ang mga buyers. Hindi pa ito breakout, pero ito ay pressure build up. Sa technical analysis, ang ganitong sitwasyon ay parang spring na hinihila. Kapag napuno na ang tensyon, may posibilidad ng biglaang galaw. At tayo mismo ang nakaabang sa sandaling ito. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang volume confirmation sa posibleng breakout? Maraming breakout ang mukhang maganda sa chart, pero bumabagsak dahil kulang sa volume. Ang volume ang nagsisilbing patunay na may totoong interes. Kung si Fluky ay tuluyang makakalagpas sa resistance ng walang sapat na volume, mataas po ang tsansa ng fake breakout. Pero kung sasabayan ito ng malakas na buying activity, nagbabago ang usapan. Kaya para sa atin bilang mga traders, ang volume ang nagsasabi kung seryoso ang galaw. Ito ang dahilan kung bakit ang susunod na mga candles ay napakahalaga. Dahil dito po natin makikita kung ang breakout ay may laman o ilusyon lamang. Ano naman po ang ipinapakita ng paulit-ulit na behavior dito sa chart ni Fluky Ino? Yan, hindi po aksidente ang nangyayari kay Fluky. Sa nakaraang 2 descending channels, malinaw po ang pattern. Pagkatapos pong matest ang resistance, nagkaroon ng breakout at sinundan ito ng short-term upward trend. Ang ganitong repeated behavior ay malagang armas sa technical analysis. Hindi nito ginaganantiya ang resulta, pero pinapataas nito ang probability. Para sa atin, mas malaga po ang probability kaysa sa hula dahil dito po tayo gumagawa ng mas disiplinadong desisyon. Hindi po emosyon, kundi batay sa nakikitang ebidensya dito sa chart. Ngayon ay bakit po ba mas maraming traders ang nakaabang sa third or ikatlong channel dito? Ayan. Ang ikatlong pagkakataon ay madalas pinaka-critical dahil dito sinusubok po ang tibay ng pattern. Dito po sa pangatlong descending channel ni Fluky, mas marami na ang mulat sa structure. Mas maraming mata, mas maraming anticipation. Ang kasalukuyang candle ay malinaw na sumasayad sa resistance. Isang close lamang ang hinihintay. Para sa atin bilang mga traders, ito po ang sandali ng disiplina. Hindi pa panahon ng FOMO, kundi ng obserbasyon. Dahil ang maling entry sa ganitong level ay pwede pong magdulot ng unnecessary losses. Ano naman ang posibleng mangyari kung sakaling mabigo si Fluky na makaranas ng breakout or pagbasag? Hindi lahat ng setup ay nagre-resulta sa breakout at maaari pong tanggapin ito. Kung sakaling mabigo man si Fluky na basagin ang resistance, malamang ay manatili po siya sa loob ng channel. Ibig sabihin ay continuation po ng consolidation.
Para sa mga short-term traders, maaring mabawasan po ang volatility. Para naman sa mga long-term holders, hindi pa rin ito negatibo dahil hanggat buo ang structure, buhay pa ang setup. Ang malaga ay alam po natin ang parehong senaryo, hindi lang ang bullish outcome, kundi pati ang risk na kaakibat nito. Ang masasabi ko po rito ay ang setup ni Fluky dito ay isang klasikong halimbawa ng market na nasa decision point. Hindi pa siya breakout, pero hindi na rin mahina. Ang pressure ay nandito. Ang pattern ay malinaw at ang kasaysayan ay nagbibigay ng konteksto. Para po sa atin bilang mga traders at holders, ito ang yugto ng paghahanda, hindi ng padalos-dalos na aksyon. Dahil minsan ang pinakamagandang galaw ay nangyayari sa sandaling pinakamaraming nagmamasid. At si Fluky ngayon ay nasa eksaktong posisyon na ito. Balitang Solana naman po tayo, kung saan ang Solana stablecoin market cap ay umabot na sa kanyang all-time high na $15 billion. Ayan mga ka-crypto, tahimik pero napakalakas po ng galaw na ito. Habang ang karamihan ay nakatingin pa rin sa presyo ni Solana, may mas malaking kwento na halos walang pumapansin. Sapagkat umabot na po sa $15 billion ang stablecoin market cap kay Solana. Hindi ito basta numero lamang. Ito ay sinyales na may malalim na pagbabago sa galaw ng capital sa crypto space. Kapag ang stablecoins ay dumarami sa isang network, ibig sabihin ay may tiwala, may aktibong paggamit at may naghahandang liquidity. At sa kasaysayan po ng crypto, ang ganitong galaw ay madalas nauuna bago ang malalaking galaw sa market. Ito ang klase ng signal na hindi po natin dapat palalampasin o pinapalampas. At ayan, bakit nga ba umabot sa all-time high ang stablecoin market cap nitong si Solana? Ang pag-abot po ni Solana sa $15 billion stablecoin market cap ay hindi po aksidente. Ito ay bunga ng tuloy-tuloy na paggamit ng network. Kapag may stablecoins, may aktual na galaw ng pera. Hindi po ito speculative lamang. Ayon po sa token terminal, ang supply ay tumaas ng 200% year over year. Ibig sabihin ay mas maraming users ang gumagamit kay Solana bilang settlement layer. Para sa atin bilang mga traders at investors, mahalaga ito dahil ang stablecoins ang dugo ng market. Kapag malakas ang stablecoin presence, mas mabilis ang trading, mas maayos ang liquidity at mas handa ang network sa volatility. Ano naman po ang nagtutulak sa biglaang pagdami ng mga stablecoins sa Solana network? Hindi lang si Solana ang gumagalaw. Ang buong crypto industry ay nakakakita ng malawakang stablecoin adoption. Umabot na sa mahigit 200 million stablecoin holders globally. Kapag ganyan karami ang mga users, natural na hahanap sila ng mabilis at murang network. Dito po pumapasok si Solana. Mabilis ang transactions, mababa ang fees at scalable ang kanyang infrastructure. Para sa mga institutions at saka retail users, practical choice po siya. Kaya habang dumarami ang gumagamit ng stablecoins, mas pinipili po nilang dumaan kay Solana. Ito ay structural growth, hindi ito hype-driven. Ito ay user-driven. Paano naman po nakaapekto ang pro-crypto regulation ng US sa stablecoin adoption? Malaking factor dito ang Genius Act. Ang batas na ito ay nagbigay po ng malinaw na rules para sa mga stablecoins. Kapag may regulatory clarity, mas nagiging kampante ang mga investors. Ang stablecoins ay required na fully back. Ibig sabihin mas mababa po ang risk. Sa ilalim ng pro-crypto stance ng US administration, mas nagiging positibo ang sentiment. At kapag positibo ang sentiment, mas dumarami ang capital inflow. Para sa atin mahalaga ito dahil ang regulation ay hindi kaaway ng crypto. Sa tamang anyo, ito ay nagiging tulay para sa mass adoption.
Bakit naman po lumipat ang maraming mga investors sa stablecoins noong bear market? Noong nagkaroon po ng matinding correction noong October 2025, maraming investors ang nagbawas ng kanilang exposure. Mula kina Bitcoin, Ethereum, XRP, lumipat sila sa mga stablecoins. Hindi ito takot lang. Ito ay capital preservation. Ang stablecoins ay nakapeg sa US dollar. 1:1 ang value. Kaya habang bearish po ang market, ligtas ang value. Para sa atin bilang mga holders, ito po ay normal na behavior. At kapag ang capital ay nakapark sa stablecoins, handa itong bumalik sa market kapag bullish na po ulit. Ano naman po ang papel ng Solana bilang parking ground ng crypto liquidity? Kapag ang isang network ay maraming stablecoins, nagiging liquidity hub ito. Si Solana ay unti-unting nagiging parking ground ng capital. Dito muna nagpapahinga ang pera. Naghihintay ng susunod na opportunity. Para sa mga traders, mas mabilis po ang entry at saka exit. Para sa mga protocols, mas maraming liquidity. Para sa ecosystem, mas aktibong on-chain activity. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang stablecoin market cap. Hindi lang ito numero. Ito ay indikasyon ng readiness or kahandaan ng network sa susunod na market phase. Bakit naman nag-aalala ang mga traditional na bangko sa stablecoin growth? Ayon po rito kay Brian Moynihan ng Bank of America, may pangamba sa interest-bearing stablecoins. Naniniwala siya na maaaring umalis ang $6 trillion mula sa mga bank deposits. Kapag nangyari ito, tataas ang borrowing cost, lalo na para sa small businesses. Ito ang dahilan kung bakit seryoso na ang usapan. Ang mga stablecoins ay hindi na lang crypto tool. Isa na po silang competitor ng traditional na banking system. At kapag ganito na ang usapan, ibig sabihin, malaki na talaga ang epekto ng crypto. Ano naman ang ibig sabihin nito para po sa long-term future ni Solana? Kung magpapatuloy po ang trend na ito, si Solana ay posibleng maging pangunahing settlement layer, hindi lang para sa mga retail, kundi pati sa mga institutions. Ang stablecoins ay foundation po ng DeFi, payments at saka on-chain finance. Kapag dito po dumadaan ang pera, dito rin iikot ang opportunity. Kaya para sa atin bilang mga investors, mahalaga po ang ganitong signal dahil ang tunay na value ay nabubuo sa paggamit, hindi lamang po sa speculation. At ayan, para po sa akin, ang $15 billion stablecoin market cap ay hindi po peak. Ito ay simula lamang. Ipinapakita nito na ang kapital ay tahimik na nagpuposisyon. Habang ang iba ay nakatutok sa presyo, ang matatalinong pera ay naghahanda. Bilang mga traders at holders, tayo mismo ang dapat makakita ng ganitong signal. Dahil sa crypto, ang liquidity ang siyang nauuna bago ang malaking galaw. At sa ngayon malinaw po na si Solana ang isa sa mga pangunahing dinadaanan nito. Balitang Solana po ulit tayo. Si Solana ay nagagawa po niyang panatilihin ang kanyang $110 na support. At kasabay nito ay nagkakaroon po ng isang breakout setup sa kanyang ascending triangle na pattern. Yan, paano kung ang susunod na malaking galaw ni Solana ay hindi pa nagsisimula pero halos handa na? Habang ang karamihan ay naghihintay ng breakout candle, may isang mahalagang sinyalis na tahimik po na nabubuo sa chart. Si Solana ay kasalukuyang nakatayo sa ibabaw ng $110 na support. At hindi po ito ordinaryong consolidation. Sa 2-week time frame, malinaw na bumubuo si Solana. Ayan, malinaw po na bumubuo si Solana ng isang ascending triangle. Isa po itong structure na kadalasang nauuwi sa pagsabog na galaw. Ang tanong ngayon ay simple pero mabigat. Ito ba ang katahimikan bago ang paglipad o isang mahabang paghihintay pa? Kaya sa balitang ito ay pag-uusapan po natin kung bakit mahalaga ang $110 na level at kung bakit nakaabang ang market kay Solana ngayon. Yan, bakit nga ba critical ang $110 support sa kasalukuyang galaw ni Solana? Sa technical analysis, may mga presyo
na hindi po basta numero lamang. Ang $110 support ni Solana ay matagal nang nagsisilbing sahig ng kanyang galaw. Sa tuwing bumababa ang presyo, dito po siya humihinto at muling tumatalbog. Sa ngayon, si Solana po ay patuloy na nagko-consolidate sa ibabaw ng level na ito. Ibig sabihin, kontrolado po ang selling pressure. Para sa atin bilang mga traders at holders, mahalaga ito dahil ipinapakita nito na hindi basta sumusuko ang mga buyers. Kapag ang support ay paulit-ulit na nire-respeto, mas tumitibay ang kumpiyansa ng market. At habang nananatili po si Solana sa itaas ng $110, buhay po ang posibilidad ng mas mataas na galaw. Ano naman ang sinasabi ng ascending triangle tungkol sa direksyon ni Solana? Ang ascending triangle ay hindi po basta drawing dito sa chart. Ito ay kwento ng demand. Ipinapakita nito na may mga buyers na handang pumasok sa mas mataas na presyo habang tumatagal. Si Solana ay gumagalaw sa loob ng structure na ito na makikita po dito sa 2-week time frame na mas mabigat kaysa sa mga short-term charts. Ngayon, sa bawat pagbaba, mas mataas po na low ang nabubuo. Ibig sabihin, mas agresibo po ang accumulation. Kaya para sa atin, ito ay sinyalis na ang market ay naghahanda. Hindi po siya umaatras. Hanggat nire-respeto ni Solana ang rising support line, ang setup ay nananatiling bullish sa istruktura. Ang triangle po ay patuloy na sumisikip at dito kadalasang nagmumula ang malalakas na galaw. Bakit naman po mahalaga ang pagtalbog ni Solana mula sa kanyang rising support? Ayan, ang pagtalbog po mula sa rising support ay parang boto ng tiwala mula sa market. Hindi po ito random na reaction. Ang trendline na ito ay gumagabay sa galaw ni Solana sa loob ng maraming taon. Sa pinakahuling test, dito po muling pumasok ang mga buyers. Ipinapakita nito na may malinaw na depensa sa presyong ito. Para sa mga traders, ito po ay confirmation na gumagana pa ang structure. Para sa mga long-term holders, ito naman ay indikasyon na intact pa ang trend. Kapag ang ganitong klaseng support ay paulit-ulit na nire-respeto, mas tumataas po ang tsansa na ang susunod na galaw ay pataas. Hindi ito garantiya, pero ito ay matibay na sinyales. Ano naman ang ibig sabihin ng consolidation sa ibabaw ng $110 para sa mga sellers at saka buyers? Kapag ang presyo ay nagko-consolidate sa itaas ng support, may malinaw po na mensahe ang market. Hindi agresibo ang mga sellers. Si Solana ay hindi po basta bumibigay kahit may resistance sa itaas. Ibig sabihin ang supply ay kayang saluhin ng demand. Para sa atin mahalaga ito dahil ipinapakita nito na ang pagbaba ay ginagamit para sa accumulation, hindi panic selling. Ang consolidation phase ay parang pahinga bago ang susunod na galaw. At habang tumatagal po si Solana sa itaas ng $110, mas nagiging paborable ang risk structure. Ang mga buyers ay may malinaw na depensa. Ang mga sellers naman ay unti-unting nauubusan ng lakas. Dito po nagsisimula ang pressure na kadalasang nauuwi sa breakout. Paano naman po ipinapakita ng higher lows ang tuloy-tuloy na demand kay Solana? Ang higher lows ay malinaw na bakas ng kumpiyansa. Sa bawat pullback ni Solana, mas mataas po ang presyong handang bayaran ng mga buyers. Ibig sabihin, ayaw na nilang hintayin ang mas mababang presyo. Para po sa mga technical traders, ito po ay bullish behavior. Ipinapakita nito na may urgency sa pagbili. Kahit may horizontal resistance sa itaas, hindi po bumibigay ang demand. Para sa atin bilang mga holders, mahalaga ito dahil ang ganitong structure ay kadalasang nauuna sa expansion phase. Habang ang presyo ay naiipit po sa pagitan ng rising support at saka resistance, mas lumalakas ang potensyal na galaw. At kapag ito ay bumitaw, madalas ay mabilis at saka malakas. Ngayon, ano naman ang kahulugan ng mga resistance levels sa $250, $500 at saka $1,000? Ang resistance levels ay hindi po basta target. Ito ay alaala ng market. Ang $250
$500 at saka $1,000 ay mga presyong dati nang pinagbentahan. Kapag nag-breakout si Solana mula sa ascending triangle, ito ang mga natural na tinitingnan ng market. Ibig sabihin na diretso itong mararating. Pero ito ang nagsisilbing roadmap. Para sa mga traders, dito po madalas nagaganap ang profit taking. Para sa mga long-term investors, ito ay sukatan ng potential. Mahalaga rin na sa kasalukuyan, si Solana ay nananatiling maayos ang kanyang position sa ilalim ng mga resistance habang matibay sa support. Ito ang ideal na condition bago ang isang malusog na breakout. Bakit po ba mahalaga ang setup na ito sa mas malawak na crypto market? Si Solana ay hindi po basta altcoin. Madalas po siyang nagiging salamin ng sentiment ng high-cap crypto assets. Kapag malakas po si Solana, kadalasang positibo rin ang risk appetite ng market. Ang pananatili po niya sa itaas ng $110 ay hindi lang usapin ng isang chart. Ito ay indikasyon ng stability. Kaya para sa atin mahalaga ito dahil ang breakout ni Solana ay maaring magbigay ng kumpiyansa sa buong market. Sa kabilang banda, ang pagkasira ng support ay magpapahina po sa structure. Kaya habang patuloy po ang consolidation sa loob ng masikip na range dito, nakaabang ang lahat sa kumpirmasyon ng susunod na direksyon. At ngayon, para sa akin naman, ang galaw po ni Solana ngayon ay hindi po boring. Ito ay masasabi kong strategic. Ang ascending triangle dito ay malinaw. Ang $110 support ay matibay. Hindi ito garantiya ng agarang breakout, pero ito ay high quality setup. Bilang mga traders at saka holders, ang mahalaga ay disiplina. Huwag po nating habulin ang galaw, kundi unawain natin ang structure. Habang nananatili po si Solana sa ibabaw ng key support, buhay po ang upside scenario. Kapag dumating ang confirmation, dito po gumagalaw ang presyo ng mabilis. At kadalasan, ang pinakamagagandang oportunidad ay nabubuo habang tahimik pa ang market. Sa balitang ito, ay pag-uusapan po natin ang tungkol kay Scott Bessent, kung saan ay sinasabi nilang pinipigilan po niya, si Scott Bessent ay nagsasabi raw na pinipigilan daw ng Fed ang paglago ng ekonomiya. Ayan mga ka-crypto, habang abala po ang karamihan sa market sa presyo ng crypto at saka stocks, may mas malaking desisyon na unti-unting hinuhubog sa likod ng eksena. Isa pong desisyon na kayang baguhin ang galaw ng interest rates, inflation at saka risk assets sa loob ng maraming taon. Tahimik ngunit mabigat ang mensahe ni Treasury Secretary Scott Bessent at mas lalong umiinit ang usapan ng ipahiwatig ni President Trump ang posibleng susunod na Fed chairman. Kung magbago po ang direksyon ng Federal Reserve, magbabago rin ang takbo ng market. At bilang mga traders, investors at saka holders, tayo po mismo ang tatamaan or makikinabang dito. Kaya ito po ang kwento ng isang pro-growth vision na pwede pong magpaikot ng buong sistema. At ayan, balikan po natin ang katanungan kung bakit sinasabi ni Scott Bessent na pinipigilan ng Fed ang paglago ng ekonomiya. Malinaw po ang punto ni Scott Bessent. Ayon sa kanya, ang kasalukuyang pulisiya ng Federal Reserve ay sobrang higpit. Hindi raw otomatikong nangangahulugan na kapag mabilis ang paglago ng ekonomiya ay may inflation kaagad. Ipinapaliwanag po niya na ang tunay na driver ng expansion ay productivity. Kapag mas mahusay po ang teknolohiya at proseso, bumababa ang gastos. Kapag bumababa ang gastos, hindi kailangang takutin ng Fed ang ekonomiya. Para sa market, mahalaga po ito. Dahil kung luluwag ang polisiya, mas maraming kapital ang gagalaw. At tayo bilang mga traders at investors ang siyang unang makakaramdam ng epekto. Paano naman po nagiging growth test ang kasalukuyang Federal Reserve Policy? Ayon po kay Bessent, ang problema sa Fed ay masyado itong nakafocus sa headline data. Hindi raw sapat ang tingnan lang ang surface numbers. Ang ekonomiya ay may cycles at may panahon na natural ang expansion. Kapag sinakal agad ng mataas na interest rates, nasasayang ang potential growth.
binanggit niya na kahit lumalago ang ekonomiya, hindi ito garantiya ng overheating. Para sa market, ang ganitong pananaw ay bullish sa risk assets dahil ang mas flexible na Fed ay nagbubukas ng mas maraming opportunity, lalo na sa crypto at saka equities. Ngayon ay bakit po ba ibinabalik ni Besant ang halimbawa ng 1990s at saka Alan Greenspan? Ayan. Ginamit ni Besant ang 1990s bilang patunay na possible ang sustainable growth. Sa ilalim po ni Alan Greenspan, pinayagan ng Fed na huminga ang ekonomiya. Hindi po siya agad nagre-react sa bawat data release. Hinintay muna ang buong larawan. Dahil dito nakaranas po ang US ng mahabang expansion. Para sa atin mahalaga ito dahil ipinapakita nito na ang tamang timing ng policy ay critical. Kapag masyadong maaga ang paghigpit, napuputol ang momentum. At kapag mali ang timing, apektado ang buong market structure. Bakit po ba naniniwala si Besant na pwedeng lumago ang GDP nang walang inflation? Ayon po kay Besant, posible ang 7 hanggang 8% na GDP growth. Ang susi raw dito ay innovation at saka capital efficiency. Kapag mas mahusay ang paggamit ng capital, mas marami ang output. Kapag mas marami ang output, hindi agad tumataas ang presyo. Ito ang dahilan kung bakit hindi dapat otomatikong mag-tighten o maghigpit ang Fed. Para sa market, ito ay malaking signal. Ibig sabihin may espasyo para sa growth assets. At kapag may espasyo, mas nagiging agresibo ang mga investors. Ngayon, bakit po ba mahalaga ang credibility at communication ng Fed ayon kay Besant? Para kay Besant, hindi lang interest rates ang mahalaga. Mas mahalaga ang tiwala. Kapag malinaw ang paliwanag ng Fed, mas kampante ang mga investors. Kapag kampante ang mga investors, mas stable ang market. Ang problema raw ngayon ay automatic tightening. Walang sapat na paliwanag. Para sa atin mahalaga ito dahil ang uncertainty ay kalaban ng risk assets. Kapag malinaw po ang direksyon, mas madaling mag-position at mas nababawasan ang panic reactions. Bakit po ba si Kevin Warsh ang lumilitaw na top choice bilang Fed chairman? Unti-unti nang lumilinaw na si Kevin Warsh ang frontrunner. Lalo na matapos sabihin ni Trump na mananatili si Kevin Hassett sa kanyang posisyon. Si Warsh ay may karanasan noong financial crisis at kilala bilang mas bukas sa growth-oriented policy. Para sa market, mahalaga po ang personalidad ng Fed chair dahil isang salita lang nila ay kayang gumalaw ng trillions. Kapag pro-growth ang leader, mas nagiging positibo ang outlook ng mga investors. Paano naman po nakaapekto ang kritisismo ni Trump sa direksyon ng Federal Reserve? Matagal nang critical si Trump sa mataas na interest rates. Para sa kanya, hindi dapat pinipigilan ang ekonomiya habang lumalago ito. Dahil dito, nagbago po ang political environment. Ang susunod na Fed chair ay inaasahang mas flexible. Para sa market, ito po ay pagbabago ng tono. Kapag mas align po ang White House at saka Fed, mas malinaw po ang policy direction. At kapag malinaw, mas nagiging agresibo ang capital flows. At ayan, ang masasabi ko naman dito ay kung si Kevin Warsh nga ang maupo, asahan po natin ang pagbabago sa sentiment. Sa prediction markets, tumataas na ang kanyang tsansa. Kahit wala pa siyang malinaw na pahayag tungkol sa rate cuts, ang kanyang background ay sapat na para mag-trigger ng speculation. Para sa atin, mahalaga po ang ganitong transition dahil ang market ay laging nauuna sa balita. At kung pro-growth ang direksyon, ang risk assets ay kadalasang unang gumagalaw. Tahimik muna bago ang malakas na reaksyon. Bakit nga ba kumpiyansa si Scott Bessent na hindi babasagin ng Supreme Court ang Trump tariff?
Ayan, may mga balitang kapag narinig mo ay parang ordinaryong political headline lamang. Pero kapag sinuri mo ng mas malalim, dito mo makikita kung saan talaga papunta ang ekonomiya. Ang issue po ng Trump tariff ay hindi lang usapin ng korte o politika. Ito ay direktang laban para sa US economy, global trade at maging sa crypto market na konektado sa dollar flow. Kapag sinabi po ng US Treasury Secretary na very unlikely na ibasura ito ng Supreme Court, hindi ito basta opinyon. Isa itong mensahe sa buong market. Kaya sa balitang ito ay ipapaliwanag po natin kung bakit napakahalaga ng pahayag ni Scott Bessent at bakit ang desisyong ito ay may domino effect sa buong financial system. Ayan, bakit nga ba kumpiyansa itong si Scott Bessent na hindi po babasagin ng Supreme Court ang Trump tariff? Ayan, si Scott Bessent bilang US Treasury Secretary ay hindi po basta naglalabas ng kanyang kumpiyansa. Ang kanyang paniniwala ay nakaangkla sa epekto ng tariff sa ekonomiya. Ayon po sa kanya, ang pagbabasura nito ay parang paghila ng preno sa isang sasakyang mabilis ang takbo. Ang Supreme Court ay may responsibilidad hindi lang sa batas, kundi sa stability ng bansa. Kapag tinanggal po ang tariff, mawawala ang momentum ng revenue at investment inflow. Para sa atin bilang mga market participants, malagang maintindihan na ang ganitong kumpiyansa ay sinyalis na ang policy ay may matibay na legal at saka economic backbone. Paano naman po nagdala ng malaking kita ang Trump tariff sa ekonomiya ng Estados Unidos or United States? Ayon po kay Bessent, ang Trump tariff ay hindi lang panakot sa trade partners. Isa itong revenue machine. Trillions of dollars ang pumasok bilang investment. Ito ay suportado ng International Emergency Powers Act or IEEPA. Kapag may ganitong batas na ginagamit, malinaw na may emergency framing ang policy. Para sa market, ang malaking revenue ay nangangahulugan ng mas malakas na fiscal position, mas matibay na dollar at mas may kakayahan ang gobyerno na suportahan ang ekonomiya. Kapag tinanggal ito bigla, ang shock ay mararamdaman ng lahat. Ano naman ang magiging epekto kung biglang ibasura ng korte ang Trump tariff? Kapag ang Supreme Court ay biglang magdesisyon laban sa tariff, hindi po ito simpleng policy change. Ito ay policy shock. Ayon po kay Bessent, malalagay sa panganib ang mga investment na pumasok base sa kasalukuyang rules. Ang ganitong pagbabago ay sisira sa investor confidence. Kapag ang rules ay pabago-bago, ang kapital ay umaalis. Para po sa atin bilang mga traders at investors, ang instability ay kalaban ng long-term growth. Kaya malinaw kung bakit sinasabi ni Bessent na ang ganitong hakbang ay parang paghagis ng wrench sa gumaganang makina. Ngayon ay bakit naman po sinasabing hot ang US economy dahil sa Trump tariff? Kapag sinabi po ng Treasury Secretary na hot ang ekonomiya, hindi ito emosyonal na salita. Ito ay technical innovation. Ibig sabihin, mabilis po ang takbo ng capital, malakas ang investment activity at mataas ang confidence. Ang tariff ay nagsisilbing pressure tool para pumasok ang pera sa loob ng bansa. Ang pagtigil po dito ay maaring magpalamig sa momentum. Para sa atin, ang ganitong kondisyon ay mahalaga dahil ang global markets ay nakaangkla sa lakas ng US economy. Kapag humina ito, lahat ay apektado. Ngayon, bakit po ba may haka-haka na malapit na ang desisyon ng Supreme Court? Nang magtakda po ang Supreme Court ng opinion date, agad itong binantayan ng market. Kahit hindi pinangalanan ang specific cases, malinaw na may inaabangang desisyon. Ang ganitong timing ay nagdadagdag ng uncertainty. Para sa mga traders, ang uncertainty ay volatility.
Para po sa mga long-term investors, ito naman ay test ng conviction. Kaya ang market ay tahimik pero alerto. Dahil kapag lumabas ang desisyon, mabilis ang magiging reaksyon ng lahat ng asset classes. Paano naman po naghahanda ang White House sakaling pabor sa korte ang desisyon laban sa tariff? Hindi po bulag ang White House sa risk. Meron po silang backup na plano. At ayon po kay Kevin Hassett, maaaring magpatupad po ng 10% tariff gamit ang Trade Act of 1974. Ito ay temporary solution lamang. Pero malinaw ang mensahe, hindi po basta susuko ang administrasyon. Para sa market, ito ay sinyalis na kahit anong mangyari, ipaglalaban po ang trade control. Ang ganitong posture ay nagbibigay po ng clue kung gaano kaseryoso ang economic strategy ng pamahalaan. Ano naman ang magiging mas malawak na epekto nito sa global market at sa atin bilang mga investors? Kapag sinabi po ng Pangulo na ang economy ay maaring go to hell, yan, hindi ito exaggeration. Ito ay isang babala. Ang desisyong ito ay hindi lang para sa US. Apektado ang global trade, currency flows at saka risk assets. Para sa atin bilang mga traders at investors, mahalagang basahin po natin ang galaw na ito bilang macro signal. Ang ganitong policy battles ang siyang humuhubog sa market cycles. At kadalasan ang nananalo ay ang mga handang umunawa bago kumilos. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa panonood.